ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad yung parang risk management namin sa bangko. Ayun. Kung sino ang mga risk management. Alam mo, delikado ito, pautangin ito. Yeah. Kasi yung risk management tool before, yung tagging sila. Pagdating ng container, pag red tag, meaning state nyo, 100%. Delikado na yung kalukuhan. Yellow lane. Delikado yan. Ang nangyayari nga dahil, pag dahil sa x-ray, nire-red tag. At surprisingly, sa isang araw, mas marami ang nai-inspeksyon ng naka-red tag kaysa sa yellow tag. Pangit naman ng ano natin ng x-ray. Hindi mo makita ang loob eh. Open na lang sir eh. Kasi pag red tag, dapat bukas. Bumili sa China ng x-ray. But there was a proposal, the x-ray being used by Home Defense Estates. Homeland. Yung x-ray nila, pag tinira mo yung sasakyan, kita mo ang loob. Hanggang may van, nandun sa sasakyan, kita mo ang loob. Dito, silhouette ang makikita mo, made in China. Kasi may kumita. Yung 80% is there enjoying already the economies. At saka may reputation sila. They will police the own lives. Ang ilalagay lang nila to manage the profession. Talagang diretsa, galing sa facility, galing sa order. May isa pa dito sa suggest ko, may provision ang customs and tax. What section is that? 317? Something? 317 something. 317. Compulsory acquisition. If the goods being imported is grossly undervalued, custom has the right to buy it at the declared value, no questions asked. Pag ginawa mo yung doon sa 3 cents, ay sa 6 cents na dineclare, nung kinikwento ko kanina, ay di kumita pag gobyerno napakalaki. Pero kinuha mo na ang puhunan nung magnanakaw. Tama yun. Tama yun. And this will apply to the 20%. Correct. Yung mga masisyo. Compulsory acquisition. Compulsory acquisition. By custom. Hindi pwedeng tumanggi. Otherwise, ito protection ng mga smuggler. Oh, correct. Okay, that applies to the 20%. Kasi yung mga kulukulo. Yes, pwede sagutin niyo po pareho. Gusto mo, Jewel? Di po ba yung meron pong 2,000 container van? Container van? Ay, drawing yun? Ano nangyari na doon? Ano po ba yung nangyari doon? Ano nangyari ba doon? Ano po ba yung implikasyon ng dumping prices dito sa Philippines of imported goods sa Federation of Philippine Industries? Ay, kaya kami umaangal eh. Ano nga po ang stand at doon po sa dumping prices of especially goods from China? And then, ano po, kung kayo po sa customs, ano po sana yung ginawa nyo para hindi nakawala yung 2,000 container vans daw? Nakawala na ba yun? Kasi wala na natin Hindi, alam mo, yung container vans sa'yo, panahon ni Gloria, sa cabinet meeting, na-imbita ako basta customs ang pag-usapan. Ngayon, yung container vans, ginagarahe lang yun. Tapos binuburi kayo ng tiunti. Nandiyan ang container, wala na laman. So, hindi pa nirelease. Pero wala na laman. You remember the elephant task na hinabol namin ni Angie Reyes? Akala kasi wala na si Angie Reyes. Napunta si Angie Reyes sa DNR. Isa ko piyang elephant task. DNR eh. Hindi ko muna, saan ang laman ng 2,000 container? Saan na ako? Dahil alam niyo po ba kung ano yung laman doon? Marami ang laman doon. Maraming sibuyas. Talaga yung inunang binabas. Sabi nung spy ko, may spy ako sa loob. Ang issue lang kasi dyan, kaya dumadami ang ganyan. Talagang ninanakaw nila unti-unti. Uy! Unti-unti. Unti-unti yan ang ubos. Hindi makalata.
Hindi mahalata yun. Hanggang sa wala na laman. Kasi nung binuksan namin yung mga container ng elephant tusk, walang laman. So, hinanap namin, Pampanga lahat yung mga nag-ukit, ano ha? Maraming na-recover. Binenta nung tiga-kuso. Oo, unti-unti yan. By the way, sabi ng Bisaya, little by little. by the way, we are talking now about the 20%. Yung 8%, okay na yun. Clear na. Wala nang kalukuhan doon dahil mga indicators. Habang ngayon, lahat hinihiya. Pati ang bigas, pati Ayala, pati multinational, kung hindi ka magbigay, i-delay ko. Pero dito sa proposal, wala na yan. Diretso. Yung talking about yung price, sorry, hindi ko sabihin. Okay. Ang gobyerno mo, may tatlo tayong batas. Mayroon tayong safeguard duty law. Meron tayong anti-dumping law. Yung isa pa, countervailing. So yung iba-ibang purpose yan. Yung safeguard duty, pagka may import surge, regardless of the price, import surge, dumadagsa yung glass, pwedeng mag-utos ang Department of Trade na magpapataw ng safeguard duty. Ginawa yan sa semento, ginawa yan sa tiles, ginawa sa glass. So, papatungan yun. Galing sa Tariff Commission. Sa safeguard duty. Hindi, sir, DTI muna. Temporary yun. And then pupunta ngayon sa Tariff Commission. The Tariff Commission will conduct a thorough investigation within 200 days. And the final decision is that of the Tariff Commission. Tariff Commission. Meanwhile, implemented na. Yung isa naman, yung anti-dumping, yun naman ang presyo na binibenta mo rito ay napakababa kaysa dun sa home consumption nyo. So nagdadump ka sa akin. Pero mas matrabaho yun. Magpuprove ka ng damage, magpuprove ka ng ganito. Kaya pinasok yung safeguard duty. Yung countervailing naman, gusto mo akong tirahan dyan, bibigyan kita ng countervailing duty para naman ma-protect ko itong aming industriya. Lahat yan dadaan sa gobyerno. Yes. Pero, dapat matinong gobyerno. Pero may maganda ngayon ginawa. Kasi ang importation, dito, dati, maraming fictitious. Fictitious? Imported. May accreditation. Hindi. Ito nga natatawa ko. Nung binilang namin, itong nag-import, pinunta namin sa Cebu. Swamp ang address. Swamp! Dinala ko yan lahat sa Malacanang noon. Ang sagot nung isang congressman na ngayon, hindi ko alam kung pangalan. Sabi niya, probably ma'am, okay, probably they have changed address. Sabi ni Gloria, masabi mo na si Gloria. Yan ang talino. How did they change address? On the second time that they imported, did they change address? Matalino si Gloria. She is right. You have to give it to her. Pero paano na-accredit yung importer? Binigyan. Ikaw naman. Binigyan yun. Duroko na eh. Duroko. Ngayon, ang nangyari, di ganun ang sistema. Ang ginawa ngayon, ay ang sabi ko naman, simple lang, Titos. I am a simple man and simple mind. So I think simply also. Sabi ko, doon sa accreditation, pakilagay mo lang, gano'n si Gloria, pakilagay mo sa baba that I have to report a change of address within 10 days from transfer. Otherwise, this will cancel my license. Sabi ni Gloria, very good. Paano? Hindi naman sinunod. Sabi kasi, hindi sinunod. Ito ang sabi ni Morales, ha? Ito, may nag-spy sa akin. Sabi niya, spy, sir, hindi susundin. Ano, bakit? Ang sabi kasi ni Morales, ano yan? Nalilimutan niya. But may backup sila. And we know now the backup. That's why hindi makakita. I'm sorry, I cannot divulge to you. Because I don't have proof.
mahirap yung, pero alam natin. Well, Pero, anyway, basta ang mga Batangas yan. May clue. well, anyway, nawala ang SGS dahil sabi Ay, naku po. nawala ang SGS dahil sabi ng mga politiko magasta. No? Pero dito sa proposal, with the 20% only, wala nang kasi. Bahala ng SGS. Meron akong, si JPE kasi, diniskas sa akin yung SGS. Oo. Ang ginawa pala, napapataas din ang presyo. Kasi ang binasihan pala nung, ang babasihan ng collection ng SGS, a certain percent of the value. So ang SGS, tinatasan ng value. Okay. That's what Enrile told me. Okay. Hindi pwede gawin ng SGS yan dahil sa Transaction under the regulation. Ako buwan ng regulation. Ang custom, it abuses the SGS. Like collegial body. Kung kasama ang Collegial body? sino maglilipid? No. Hindi, kung ang SGS saka nag-uusap ko. Hindi kasi mandatory ang report ng SGS on classification value. Mandatory yan. Para wala nang gusto dito. Isipin mo ang refrigerator ban, dineclare na asserted ang tool. Hindi na pwede dahil ang SGS ang magre-report. Okay. Ang SGS ang mag-report. Ano pa ngayon ang isibagin niya? Wala na. It's now the SGS. Ngayon, mag-challenge. I-challenge ng custom. Mali ang SGS. Then they go. Kanina I was about to say, ang important yung nagawa ngayon. Lahat ng nagkukuha ng clearance sa importation, dadaan kay Kim. Kim Lares. You have to show your income tax return and your bank and so on and so forth. Wala nang fictitious. Dumadaan ngayon. Kasi failure yung accreditation. That's why I congratulate. Kasi failure yung accreditation committee. Correct. Hindi failure. Making. Pero okay ang ginagawa ng accreditation committee. Hindi kailangan ng DIR. Pero alam mo, I want that to stay. Kasi, dati, mayroong one-time importer yan eh. Di ba? Pero ngayon, hindi na po pwede kasi kailangan magpakita ka ng track record mo, may ITR ka, may kompleto ba? Kaya nagagalit kayo yung mga importers, inaaway si Kim. Sabi ko naman, go ahead Kim. Do it. Hindi, malapit. Alam mo nung renew nila ang importers, dati ang nakarecord na importers, ilan yun, ilan yung nakarecord nung panahon ng kinu-question namin? 13,000 importers. Nung pina-reapply, abo 8,000 na na-reapply. Alam nga namang nawala ng negosyo yung 5,000. Ay naman, oo. But the entry of BIR is an insult. Hindi dapat ang BIR matanong. Kung custom ka, dapat sabihin mo, ano ba yung ginagawa mo ito BIR? Okay naman ang ginagawa. Pero sa totoong buhay dito, pag-numig ko, sa totoong buhay, BIR has a say. Because most of the collection now of custom is for BIR in the value-added tax. Yes, because of the value-added tax. Value-added tax. Because of value-added tax. Custom okay. BIR. Okay, but to provide what you call this, to make the procedure for custom. Huwag naman ba sa procedure? Well, sabihin lang niya. Hindi naman, dumaan lang naman pakita lang yung ITR. Gano'n. Oo, hindi. Gano'n gano'n lang yung ginagawa. Gano'n ba na? Wala. In fairness to Kim, ha? Okay. Kung yan lang, huwag lang pakialam ng gusto. Ay, hindi. Yun lang, ha? They have to check the ITR. Ibig sabihin, they have to check your legitimacy. Yes. Ang important. Alam mo kung bakit bili ba ko dyan sa gano'n? Ang valuation sa custom. Kapag nandoon na sa pagbibili na yan, wala na ba? Iba na kaysa valuation ng custom. Pagpabili niya, mataas na. That is where BIR will come in. Pag pinagbili na yung important. And that is one way of questioning the transaction value. Yeah, that's right. You work backwards
Halimbawa, ang gulong. O, chinek yung gulong no. Madag tires. Ako ang humamo niyan. Ang madag tires, ang mahal ng benta. So, I work backwards. Ito ang benta, ito ang tubo ng dealer. I work backwards. Mahal. Magkano ang dineclare? Ako nakita ko panahon ito ni Bernardo. Hindi siya kasabwat, ha? Talagang kakapi ko yan. Nung tinignan, mayroon pa bang tire na pumasok, naniwala na ang tiga-custom na ang presyo $7 Amita? I mean, kung mga hairline, okay pa. But when something is, sabi nga, it's not only apparent, it is also obvious. Apparent na obvious pa. Teka muna sa bayan, no? Grabe. When we were there, no? When we were there in Boston, Ay, iba naman yun. we created the PCCI-CCT. Correct. Okay? Oh, You should also participate. nagdi-discuss. Kami, pinaparticipate ngayon. Observer lang, hindi kami pwede magsalita. Oh, yes. Oo, hindi. Oh, Kayo doon sa di ba? Ganon? Nung panahon mo. The information. How will you check the authenticity of the information vis-a-vis the past information, especially the data that was in a storage and then was altered previously. So, meron tinatawag na data protection capacity. Paano nyo ma-double check when it comes to data? How authentic the data? Are you talking price or Not only price, classification? profile, the place, kanina, minention nyo, walang existence na. Yun na nga ang ibig ko sabihin. Ang totoo niyan, may accreditation. Pag in-accredit, sabi ni Titos, may pupunta ron, titingnan ngayon, kukunan pa ng picture. What is in front, what is on the side, what is on the, and what are the equipments there. Susulat yun. Lahat yun may kita eh. Wala mong yari. Ultimong janitor, may lagay. What if the information? Oh, specific. What if the information was erased from the computer or to the data storage? It was erased, and then what happens to the information to customs? Anong pwedeng maging Meron ibang sources. Meron. May mga ibang sources. Open. Kasi pagpasok mo, mag-declare ka. That's right. Meron kang deklarasyon eh. Yung accreditation, pag nag-import, mayroong deklarasyon. What if they So have, kahit itago mo yun, makikita dito sa deklarasyon. what if it was hacked? Internet. 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 What if then there are the Yan ang hindi ko alam kasi I am illiterate. Hackers are very May hacking. Ibig sabihin. Illiterate ako. Hindi, alam ko, pero hindi ako nag-computer kasi Hindi kami nag-confuse ako. Hindi kami expert sa computer. Hindi. Ang tingin ko kasi sa computer, confuser eh. Nag-confuse ang tao. Yes, okay. Well, anyway, Pinapasaya ko lang kayo kasi Anyway, customs has a file of our values. Internet, meron din. Iko-compare ito lahat. Ano other sources? marami. Marami naman ang sources. Iko-compare. Kung gusto ng tao, Kung gusto maraming niya, paraan. Marami. Kung ayaw, kung may pera. maraming dahilan. Yan, kung may pera. Sir, sa moral regeneration na ginawa niyong priority, meron bang programa sa moral regeneration? Noon. Anong mga programa? Is it based on, is it ecumenical? Marami din importer ng mga ganun. And yeah, that happened, mga 40 years ago. Nung mayroong pare, mayroong mga tao na marunong dito sa character, person, everything. Pero walang nangyari. Kapag nakita na yung pera, nawawala na yun. Kapag may pera, except for you. Hindi. Basta gusto ang pinag-usapan, di ako nagugutom. Hindi, alam mo, nung may cancer ho ako, nung na first chemo na ako, 3 chemos na ata, kasi 8 cycle ako. Hindi, kumakain ako sa meeting, pero may ako, binisipin ko, kain. Sabi nung member ko, ay magaling na ang chairman natin. Bakit? Kumakain na. Kasi dati wala akong sabi ko nung isang araw, magaling na ako. Sabi niya, bakit? Kumakain ka? Hindi naman. Nabisya ang kakuha ating gabi. Paano mo alam na magaling ka na? Naghanap ako ng kaway.
Sabi ko, kaya pag yun ang pinag-uusapan, masaya ako. Mas magdamag tayo dito, pero hindi na ako malapit. Kasi order ni Mrs. ako. Ako ang nagkuhay ng order ni Mrs. Bagyoy. Ako rin yung mamamamay Minola. Okay. Pero, Okay, yung ang speech na dyan sa inyo, you can develop your questions and we can meet again. sunod na meeting pa. At bigyan ko dito pang-raffle na Minola o kaya Mitra Cooking Oil. Ayan. Ang daming mga hapon. At saka galing sa custom. Yung pinustit. Yung pinustit yung Yung pinustit, kung auction. Gusto mo yung elefanta? Elefanta. Yes, please. Ang pagtatanong ko kulang ay out of curiosity. Yes. I'm an insurance man for so many years. So, insurance. Insurance po ako galing. Marami po akong kaibigan dyan sa custom. Mga panahon noon, makilala ko dyan sila Collector Bautista, sila mga Tony Piso, sino dyan, mga sabi nila. Ito pong nasabi ni Kagaragan ng Mr. Ranza. Ito sa Elephant Tash. Nakita ko kasi ng isang malapit dyan para ayusin niyang kaso na yan. Nakikilala ko din sa gusto, sabi sa akin, pwede ba malapit mo itong kaso nito dyan? Ano yan ako? Makano ba ang presupwesto nyo? Sinabi niya, sabi sa akin nung mismo humuli yun, no? Masyadong malaki yung opening niya, baka yan ang masyadong conflict yan, controversial. Bakit napakalaki ng pang-anedyo niyan? Kaya ano ba yan? Ano ba raw? Tinatapasapan niyo. Sinabi mo sa akin, kaya pantasin niya ang sinasabi niyo. Amal yun. Hindi niya sa mga chito, sabi niya, hindi ko pwede ipasukin yan. Then ako humuli niyan, at ang rekomendasyon ko dyan, ibalik yan sa port of origin. Ayaw ko niyan. Hindi na pwede regulate yan. Alam niyo, sabi sa akin nung kumausap sa akin, sayang. Alam mo, patutunayan ko sa iyo, na yan, may lalabas namin yan dyan, na hindi na namin kailangan sa kausapin. Sabi mo gano'n, no? Meron sila syndicated operation dyan. Tapos nung tinawag ako, pamustahin mo yung kaibigan mo kung nandun pa yan. Wala na yan doon. Sinabi ko nila yun, no? Ngayon, ang isa pong out of curiosity, meron din po akong naging kaibigan ng legal officer ng US Embassy. Sabi ko sa akin, meron daw instances, yung container van na a-assign dyan is hindi yung ini-inspeksyon. Ay, may uso yun. Yung, may tara. GNN. Ang gusto mo. Lahat, kasi advocate din ako ng by Pinoy by local. Kaming FPW. Ang gusto ko, lahat, boycott the Chinese product. That's the only way we can do it. Kasi kung makinabang ka, talo tayo. Mamasapano nga, naubos ang bala isang oras eh. Ang tayo lalabas sa isip. Although, masaya ko kasi may Chinese blood ako, baka officer din ako ng mga Chinese panggaling dito. Sanang hapon noon. Pero ang gusto ko, i-boycott natin lahat. Let's start. Kaysa yung mag-rally-rally, boycott lahat. Yeah, that's right. Then they will know. Because this is a big market for them. At hindi lang yun, sila ang mga goods na pumapasok na smuggle, lahat technical smuggle. Tama. I agree with you. And Chinese talking. Kawawa naman ang mga Chinese niyan. How can we? Mamumulubi sila, sir, pagka ginawa natin. Ang China. Kasi ang laki mo ng import nila more than... Bakit inisip pa nila kung tayo yung ginagago-gago nila? Sir, may position paper kayo? Wala. Ang posisyon ko. Nakatayo ako eh. Position paper na tungkol dyan, sir. Hindi, lalabas ako. Ha? Hindi, we will support you 100% kasi personally, yan ang gusto ko. Everything. Boycott China. Goods from China. How can we ensure na yung pag-boycott natin it will be
Hindi, campaign ng campaign. Ayan, campaign. Alam mo, campaign yan lahat. Campaign. Yung mga kusuliente, sige, rally. Labanan natin, labanan. Wala namang Wala naman tayong panlaban eh. Pero boycott, hindi mo kailangan ng bala. Campaign for that. Hindi mo kailangan ng bala eh. Hindi campaign, boycotting. Hindi ba? Hindi kailangan ng sundalo. Sir, dapat, Tama, hindi mo kailangan ng sundalo. sir, Yeah, di ba sir merong mga 5, 10 pesos na binibenta pero lahat made in China? Sa mga Saka, tangge, everywhere. Saka isang gamit mo lang sila na. Oo, isang gamit Kaya nga, lang. dapat yan i-boycott na, ibawal na lahat yan. That is to show our indignation to what they have been doing to us. Correct. What? Masama yung ginawa sa state. Ayan, That is true. Good naman, That's the patay. thing I was talking about, patriotism. Kasi pag walang patriotism, walang pamamatay sa bayan natin. Kasi nga, ang notebook natin, kung natatanda nyo ng panahon natin, mas matanda ako sa'yo alam ko. Ang likod, multiplication table, conversion table. Ngayon, artista. So, yung learning wala na. kung artista ka, magiging leader ka, may elect ka. Oo nga. Oo, tapos hindi lang yun. Karamihan pa, bakla. Hindi. Uso-uso na ang bakla eh. Ganun. Hindi. Bakla na. Fuera de los buenos again, ha? May mga bakla na maayos, decente. Ang sinasabi kong bakla, yung, hindi lang mga, lalo pang babae, yung, ganun eh. Parang wala nang mulo eh. Pero yung iba, decente, okay. I respect them. We're going to give incentives to these countries whose policy is pagalitan ako in favor of Chinese trade policy. So, pinapasukan tayo. Ngayon, the Philippines was urged to join the Asian Infrastructure Bank as compared to US Trans-Pacific Bank din yun, led by the Japanese and the American. So, anong magiging nito sa epekto nito na now that China is using geopolitics to influence the economy of the ASEAN region compared dito sa mga trans-Pacific na issues na America and Japan are leading this bank. They're urging the Philippines to join this bank. Maganda yung suggestion, yung proposal. Pero how do you think we can make it a reality? We can make it happen? Which Pagtutulungan one? namin eh, Which one? Yung sabi nyo na, Nano? the goods will jump over customs and then return to pay the goods. Ang question mo, will this need the law? Diretso na. Kasi you might be violating the tariff and customs code. Di ba? Maybe it will. But, yung mga ginawa ng custom na wala nang examination, wala nang documentary check, wala naman ang batas doon eh. Wala naman ang complaint. Ito for the good no, of the economy. So, kung may magko-complaint, that will be brought to the court or brought to Congress. Excuse me, Pero kapag wala pa, bakit hindi question yan nung in-implement ng Bureau of Customs na wala Wala na. nang examination? ay sino mag-question? Wala mag-question kasi useless. In-accept nila? Maganda naman yung gawa dyan. Bakit ko questionin? O si Wilson na. Do you speak Chinese? Yeah, ako na lang eh. Yeah, ako na lang eh. What's the word? Marami yung sa amin na Chinese ang ninuno. Pero tinuro sa amin mga magulang na kahit na kayo may Chinese blood, dito kayo pinanganak, tungkulin niyo maging tapat sa bansa. Dahil hindi sinabi ng Diyos, ikaw ay Chinese, maging tapat ka sa China. Ikaw Pilipino, maging tapat ka sa Pilipinas. Kung saan ka bansang lumaki, kung saan ka bansang pinanganak, dapat sa bansang Diyos maging matapat ka. Hindi lang yun eh. Dito ka naghahanap buhay eh. Marami sa aming Chinatown, Chinatown. Kilala namin ang quality ng mga Chinese products.
may guarantee. Isang gamit, sira na. Boss, kaya pinunta na namin 168. Hindi nasiyahan ang mga kapatid natin Chinese sa mainland. Nag-smuggle na ng goods, pati nagbebenta in-smuggle pa. Talaga. Lahat doon, puro bago. Chinese, totoo. Alam mo, Ay, nako. yung dumadaan sa Hindi marunong gaganong calculator. yung dumadaan sa cost ng mga Chinese goods, Wala na. talagang mapapaka. Wala. Why? Kasi there's inferior quality. Wala. Talagang Alam mo, kaluhan. kami, galit na galit. Ah, Natatanda niyo, may sinapak si Mystic na drug lord. Alam buong Chinatown na galit si Mystic. Alam niyo bakit? Ang sabi ng Chinatown, dapat patay na yun. Bakit sapak lang? Sa China, nakita ko sa internet, ang ganda ng mga babae. Mas maganda sa artista sa atin, final squad. Bakit? Drug pusher. So, you agree with me sa death sentence? Good. Meron akong Sa kakabit. galit namin, we are now forming a party. Party list for political party. Ang tawag yan, warrant. Ibig sabihin ng warrant of Chinese blood. Pero hindi ibig sabihin, warrant of the Philippines should be loyal to China. No. Warrant, worldwide. Warrant is a worldwide Kaming organization. mga mistiso Chinese. No, lima ko eh. Ang mistiso Chinese, tandaan nyo ha, ang mistiso Chinese, kung tawagin ng mga purong Chinese sa bidyang, alam mo yun, 11 o'clock. Ibig sabihin, kahit sa probinsya, we can never beat sa school ang pure Chinese as against mistiso Chinese. I studied in Chinese school. Hindi ka makabalirektoryan. Ang makakapagbaliriktoryan sa Chinese, yung pure. Kasi may donasyon. Pero bago na eh. Nagbabago na. Bago na. Kasi malaban na kami. Kami puro. Pero Puro ka ba? loyalty na. Ako Si Papa, imported. Si Mama, locally assembled. Ako, ang tatay ko, imported. Ang nanay ko, lokal. Local. Lokal. Pero Kaya by local ako. May yung halo-halong dugo, mas maganda. mas maganda. Ha? Mas maganda yung halo-halong dugo. Hindi. Ba't ako hindi gwapo? Kapag ka lang magustuhan ka ng babae. Order ni Mrs. Order ni Mrs. ako, kaya... Hindi po. Alam mo, lahat tayo order ni Mrs. Ayaw lang yung aminin. Huwag mo sabihin. Tama yan. Sige nga. Lahat tayo. Kasi Pilipino ka. Totoo yan. Dito nangyayari. Tama ba? Talagang under desire tayo. Sabi ko po sa misis ko, wala akong hilig sa babae, hilig ko lalaki. Alam ko niyo bakit? Gabi-gabi, inuman kami, nasa karaoke, tawanan. Ayun. Babae, araw pera eh. Huwag naman, mga babae yan. Hindi sila. Di ba gabi? Alam mo, mayroon akong slogan dyan. Sa lahat ng opisina, sinasabi ko sa meeting, pag may kabit, may sabit. Pag may sabit, may kupit. Bakit? Pag empleyado ka, nagkabit ka, saan mo kukunin ng pera? Hindi mo pwedeng bawasan ang sweldo dahil sa bilang na ng asawa mo. So, kukupit ka na. Pag anong mang program mo, anong oras? 12 noon. You can also listen to yes program and my program. Yes. Ang program ko is 7:30 in the morning every Saturday up to 9 o'clock in the morning. 10:26 a.m. Anong station? Sunshine? DCAR, Sunshine Radio. DCAR. But next month ho, magkakaroon ako ng TV radio sa Iglesia ni Cristo. Net 25. Inibita ko ako. Para may pakita. Ano mo yung standard ng product? Yung dapat ang ayusin natin. Because, the standard of product are the non-tariff barrier. Higpitan mo ang standard at lahat ng hindi sumasakop doon sa standard, hindi pwedeng papasukin. Wala dito eh. Wala dito. Yung mesa na galing China eh. I-miss declare. Alam mo, bumili yung katiwala namin ng
Kama na China, mura daw. Ang ganda ng dekorasyon. Puro bukbuk. Ini-declare nila. Oh, puro bukbuk. Sir, meron isang kwento. Ano yun? Isang Pilipina, nakasawa ng isang lalaking Chinese. Ba? After 2 weeks na matay bata, dumating ang tiyan eh, matigas ulo mo. Sinabi sa'yo, lahat ng gawa sila na madaling masira. Parang sa Amerika, uso yung disposable, pati asawa disposable. Tonight, the director of the United Coconut Planters Bank and the chairman of the Philippine Federation of Philippines. Of the Philippines, Mr. Jess Aranza, and also our beloved former commissioner of the Customs Bureau, Attorney Titus Villanueva, for sharing their knowledge and ideas about our topic for tonight, and also imparting to us their formula in curbing craft and corruption in the Bureau of Customs. Well, thank you so much, and here is again the Chairman of Different Power for Democracy and Good Governance, Mr. Chando Morales, for the closing remarks. Bakit pinagbago ni Benji na wala looking... how many years na yung broadcasting mo? 3? Going 3. Matagal to kay. Pero si... Jess Aranza, I've been listening to your program before. Ano pa nga yung one? Dito sa bayan ni Juan. Ayun, Sa bayan ni Juan. Pero hindi Juan Enrilia. basta one lang. Hindi, Juan de la Cruz actually. One de la Cruz. Ano po kasi? 7:30 To 9. every Saturday, 7:30 in the morning to 9 in the morning. I used to chance upon, Nag-umpisa kami sa iglesia, then we moved to Aramen, and then dito kami tumaganda sa pastor. Imuloy. I'm very, maganda na the reception ng the speech of Commissioner Titus ay madaling na paliwanagan, no? So, ang problema natin is how are we going to implement that, no? Kasi knowing how deep the government is, napakabagal umaksyon, napakabagal, take centuries before they do anything. Kaya yun ang problem. That's why we have to use the pen power. The might, pen. Maganda na sinabi rin ni Jess, no? Maganda ang kanyang mga ideas. And we hope to incorporate them in our report in pen power newsletter, which we will distribute in Congress. That's why I asked Susan to make the report. Susan, magaling sumulat yan. Kumisan ako din. Ano ba ginagawa sa Congress ng modernization of the Bureau? That's good, Commissioner. I just arrived from Congress kanina. Oh, yeah. I got this report. Anong sinabi dyan? I will submit this to you. Okay. You are most intelligent committee chairman. Ang kapal naman. Yun na nga eh. Sino yan? Ang kapal o. The report of the committee, the Ways and Means Committee of Congress, about the consolidation of the customs reform bills. Pero yung hinahanap ko yung suggestion. Wala dito. Wala dyan. Paano wala yan? Hindi siya It's already been implemented. No, ibig sabihin, no, hindi ko nga. Huh? We can now have an opportunity na ihabol Okay. yung ano. But the bill itself, ano sinabi? Wala eh. Improvement. So, sabi sa akin doon, ihabol natin yung ano mo, yung suggestion. Yung ating pinag-usapan dito. Oo, ihabol natin. So, kailangan yung diary natin i-publish after this conference, kailangan lumas yun. At ibigay natin sa Congress. Yeah, that's right. Wala pa, hindi pa inipinan. So, Susan, yung ba yung nakuha ng camera mo? Lahat. Okay, so we suggest that next time, baka we continue this discussion. Jeff, so you are very knowledgeable.
para may ilagay natin sa inputs natin sa ating project. Now, Susan, can you please for organizing this Pen Power for Democracy and Good Governance, put this on record sa YouTube and sa Bloggers Association of the Philippines. It's international para malaman ng lahat ng tao yung nangyari sa proceedings natin ngayong gabi. Meron din po tayong mga radio dito. Hindi na lang po natin inimbita yung TV kasi hindi po namin sigurado kung lalabas o hindi. At least sa YouTube, siguradong lalabas tayo. Tapos siguradong lalabas tayo sa internet through the Bloggers Association. Nandito po kasi yung presidente, si Mr. Bert Garcia. And yung proceedings po na to, may magkakaroon po tayo ng photo release and article po. Kasi naniniwala po ang Pen Power Advocacy Forum that we need to promote our country and our local industries. And we can only do that if we curb smuggling, technical and outright smuggling. And we cannot sit still kung nandyan yung mga cheap goods na wala namang kwenta na nagpa-flag sa local market to the detriment of our local industries. That's why wala tayong trabaho. Naniniwala po kasi ang grupo namin na the reason why our country is underdeveloped is because of graft and corruption. So kung sakali po na magtagumpay kami kahit maliit na antas lamang ang magawa namin para masolve ang graft and corruption, gagawin po namin. Pilipinas kung minumutya, ugat ng luha at dalita, aking adlika, makita kang sakda.